Magandang umaga! Welcome po ulit sa Fabric Online PH Vlog. Ako po ang inyong lingkod, si Feli Banjes Guillermo. Isa pong accountant, 20 years in the service. Ako po ay nagtatrabaho sa F5 Tile Center. Natapos na po ang filing natin and payment ng Income Tax 2022. So, sa ngayon, kailangan nating mag-prepare para sa submission of attachments na isasubmit natin sa BIR. Sa ngayon kasi pwede nang mag-submit online at saka manually sa RDO, sa Revenue District Office ng BIR na nakakasakop sa inyo. In our case, dito sa RDO 44, Taguig Pateros. Dahil ang aking pinagtatrabahuan, F5 Tile Center ay isang individual taxpayer. So, kailangan ko ng attachments para sa kanyang income tax return. Kung katulad ko, ang inyong negosyo ay may gross sales na 3 million and above, ang inyong income tax return ay kailangang may attachments. Kailangan meron siyang audited financial statement na ginawa or permado ng certified public accountant. Yun. Pangalawa, kung ikaw ay nag-transact sa iyong mga suppliers, or halimbawa sa rental, nagbayad ka ng rental, o kaya ay may na-receive ka din, kasi nagbabayad kami ng rental, so yung pinagbayaran namin ng rental, nag-withhold kami 2307, so binibigay namin yun sa kanya. Tapos siya, pwede niyang gamitin yun as claims, tax credits. Dito naman sa akin, meron kaming other income. Rental naman sa nagre-rent sa aming isang pwesto. So, meron din akong 2307 for claim tax credits. Itong 2307, kailangan ginawan mo siya ng alpha list or summary list of withholding taxes. O, kung hindi ka pa familiar nito, pwede kang mag-PM sa akin at pwede kitang i-assist. Kasi baka hindi nyo pa ito nagagawa. Kapag ikaw ay manually na magsasubmit ng financial statements or audited financial statements sa BIR branch, kailangan itong mga 2307 mo, kung marami, kahit isa lang or marami, kailangan naka PDF format na nakasave sa disk, sa DVD, at saka may sworn statement. Kasi hindi na nila tinatanggap yung manual mismo na 2307. Ito pala yung form 2307, sample ng form 2307. Tapos, itong summary list of withholding taxes, nagawa ko na rin at meron na siyang, nasubmit ko na sa e-submission. So, meron na siyang validation report. Yan. Dati na experience ko nang hindi ko pa alam ito na meron pala dapat i-submission validation report ang aking mga 2307. So, merong penalty, 1,000 noon ang binayaran ko for late filing nitong summary list of withholding taxes. Hindi mo to basta malalaman kasi wala ito sa COR So, baka hindi pa alam ng iba sa atin. Kailangan yan. 2307 and BIR Alpha List. Ang Alpha List, nada-download yan sa website ng BIR. O, papakita ko sa inyo yung website ng BIR. Open. Dito sa website ng BIR. Available dito ang
Offline, hindi yan siya. Dito sa downloads pala. Sa downloadables. Sa downloadables, dito natin makikita ang Alpha List Data Entry and Validation Module version 7.0. Yan po ang ginagamit. Tapos, ida-download mo yan, i-install sa iyong computer. Tapos, dyan mo i-encode. May job aids naman dyan. May job aids kung paano gawin. Okay. Tapos, isasubmit mo yan through email doon sa esubmission@bir.gov.ph. So, kung ikaw ay individual at mixed earner, so meron kang income from business, meron kang other incomes, katulad ng rent, or kung meron ka pang income from commissions or other sources of income, yun, meron kang 2307. Kung ikaw ay individual pa at employed at the same time, kailangan mo ring i-attach ang iyong BIR Form 2316 na ibinibigay yan ng iyong employer. Wala akong sample ng 2316. Hindi ako naka-ready. So, familiar naman kayo dyan sa BIR Form 2316. So, kasama lahat yan, lahat ng sources of income mo, pagsama-samahin para makabuo ka ng total taxable income mo. Okay. So, ang pag-submit ng attachments to Income Tax Return 2022 ay pwedeng gawin through manual filing doon sa BIR district na nakakasabog sa inyo. Dadalhin mo yung iyong ITR, yung filed ITR mo, at kung may binayaran, dapat i-attach mo yon. Tapos yung audited financial statements, yung CD or DVD with sworn statement, yung 2316 at saka 2307 dapat naka sa DVD yun. Okay. Yun. Papa-receive mo yun sa BIR at ang deadline ay sa May 2, 2023. Kasi ang naging deadline natin ay April 17, 2023. So, 15 days after pa ang deadline ng submissions. Submission ng attachments to ITR 2022. Another option ng pag-submit ng ating attachment ay through EAFS or Electronic Audited Financial Statements. Ito siya sa dito siya, ina-upload siya sa, i-upload mo siya sa BIR website. I-upload mo ang income tax return, PDF file, audited financial statement, Form 1709, or related party transaction. Wala naman ako nito. Others, yun, mga 2316, tax credits 2307. Tapos magbibigay, pag na-submit mo na yan, magbibigay yan siya ng proof ng iyong submission. So, sa ngayon, ang BIR, gumagawa sila ng paraan na hindi mo na kailangan pumunta lagi doon sa branch para mag-submit ng mga requirements. Pagandang-paganda na yung ating BIR ngayon. Kasi dati sobrang haba ng pila, napakahirap. So yan yung ma-share ko na improvement ngayon sa ating system sa BIR. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po may napulot po kayong aral sa aking video ngayon. Maraming salamat po.